morning, loves! Samahan niyo ako today. It's a beautiful Monday morning and I'm gonna show you a day in my life as a newbie lawyer here in the Philippines. So, para sa mga hindi nakakaalam, isa po akong junior associate sa isang law firm. So, mostly, ang ginagawa ko in a day is mag-draft ng pleadings, tapos minsan, sinasama na din ako for court appearances. Nagsha-shadowing pa lang ako sa court appearances, hindi pa ako yung talagang solo lang akong pumupunta doon. Yun yung trabaho ko ngayon as a junior associate in a law firm. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ang usual day in my life as a junior associate in a law firm. And yun nga, nakita nyo naman kanina, naghilamos na ako and nakapagtimpla na ako ng kape. And isi-set up ko na ngayon yung laptop ko and yung iPad ko kasi dalawang screens yung ginagamit ko para makapag-umpisa na tayo ng work natin for today. So meron akong deadlines for today, Monday, dalawa actually. Pero halos nagawa ko naman na sila so medyo konti na lang yung gagawin ko. So let's go. Let's start the day. So samahan niyo ako today. So, ito yung usual setup ko. Ito yung iPad. Yan yung second screen ko. Tapos, ito naman yung laptop ko. Yan yung main screen ko. Tapos, meron akong table fan, which I really love. And then, ito yung water bottle ko na kailangan ko for the day para hindi ko makalimutan uminom ng water. Yan. So, yan ang usual setup ko. Hello guys, so lunchtime na, time check, it's 12:19 p.m. So, hindi ako usually nagla-lunch. Merong nagtanong sa akin kung paano daw ako pumayat. Nagwa 1 meal a day ako. So, hindi ako usually nagla-lunch. Okay na sa akin yung coffee lang every morning. Tapos, kakain ako niyan paggabi na. So, mamaya, magpe-prepare tayo ng dinner or baka mag-order na lang ako sa Food Panda ng dinner. Pag ganitong oras, usually nagte-take a break ako from work. Parang yun na yung lunch break ko. Pero usually naman kasi, hindi naman eh. Parang dire-diretso lang yung work ko hanggang hapon. So, ngayon, may sinend na ako for review. Tapos, naghihintay na lang ako ng for revisions. And then, yan. So, ganyan lang usually yung day ko. Lalo na pag nakafocus lang ako sa pleading. So, wala akong any court appearances today or any errands for the firm. Ang ginagawa ko ngayon specifically is counter affidavit and then meron pa kaming ginagawang isang legal memorandum para sa firm, para sa magkaibang clients yun. So yun. So ngayon, meron na actually binigay na review. So i-edit ko na lang to. And then, ayan. And then yun na.
So, ito yung lunch ko. Hindi ako magla-lunch break today. Hello. So, medyo nagugutom ako and mukhang uulan. So, ang gagawin ko, to-toast ako ng bread or tinatamad na ako mag-toast ng bread actually. So, ang gagawin ko is magkakain ako ng sliced bread. So, meron akong sliced bread dito. Yan. Kain tayo ng sliced bread. Siguro mga 2 lang na slices. Kasi nagugutom ako. So, meron ako Nutella. Ito yung favorite kong palaman. So, ito na yung magiging lunch ko. Time check, it's 2 p.m. So, maya-maya pa tayo magdi-dinner. Siguro mga 6 p.m. or 7, mga ganyan. So, wala ako ng 2 sliced bread. And kain tayo ng Nutella. So, I know na nagsabi ako na 1 meal a day lang ako. Pero minsan talaga, lalo na pag super stressful siguro yung work, nagugutom ako. Kumakain ako, pero ito lang kinakain ko. Sliced bread lang. 2 slices lang, tapos okay na ako. So, ngayon, hindi ako 1 meal a day. Hindi ako 1 meal for today. Kasi naman magka-ulcer ako dahil sa work. Pero yun. Hello, love. So, time check, it's already 5:40 p.m. Magsi 6 p.m. na. And actually, hindi pa ako tapos sa work. Meron pang mga hinahabol na for revisions dun sa document na sinend namin for review. So, baka abutin kami ng gabi tonight. But, naisip ko na mag-order na ng food for deliver na lang kasi hindi na ako makakapagluto since wala naman akong ref. So, mag-order na lang ako ng food sa Food Panda. Tingnan natin kung saan ako mag-order. Inisip ko magpa-fast food na lang ako like Jollibee or McDo, parang ganyan. So, sa ngayon, busy lang muna ako dito sa pinapa-revise na legal memorandum na ginagawa namin. Yan! Ayan, so andito na yung pagkain. Nag-order ako sa coffee table. Coffee shop siya dito sa Naga City. Ng favorite ko na pesto pasta. So, ito na yung pesto pasta. Ang mahal nga parang 340 yung binayaran ko. Pero hindi kasi ako napapakain ng rice ngayon. Parang gusto ko lang magpasta. And ito yung favorite pesto pasta ko dito sa Naga City. So, ito siya. Mainit pa. Ayan. And, meron ding Coke, syempre. So, kakain na tayo habang nanunood. Kasi yun yung usual na ginagawa ko. Mainit. Pero maharap. And, meron siyang kasamang sliced bread. So, nangyari ngayong araw,
may dalawa akong due na paper for today. Yung isa, legal memorandum, tapos yung isa naman, counter affidavit. So yung counter affidavit, okay na siya. Na send na namin sa client para i-send niya dun sa, para ipadala niya. Mapirmahan na ng client. Tapos yung isa naman, yung legal memorandum, nire-review pa siya ngayon. So hindi ko alam kung aabutin kami ng gabi later. Para matapos namin yung legal memorandum. Pero, since naghihintay pa ng review, yung legal memorandum, nag-break muna ako, tapos nag-dinner muna ako. After nito, maliligo na tayo. Para, ready na, or makapagpahinga na, and kung may kailangan mang i-revise ko na lang siya habang nakahiga or habang nasa bed. Pero gusto ko lang kasi yung feeling na ready na ako to sleep. Parang tapos na yung araw, parang ganun. Ayan, so tapos na akong maligo, guys. And magsi-skincare na ako para ready na talaga matulog. So every night, ang ginagamit ko itong aloe vera toner with vitamin C from Lux Organics. Lux Organics yung binibili ko for my face pag nandito ako sa Pilipinas. Kasi mura lang siya. And okay naman yung products niya. Hindi naman ako nagkaka-breakouts or anything. So, feeling ko na maintain niya naman yung skin ko. Basta hindi lang ako magka-pimples, sus malinisan lang yung mukha. And, yun. So, hindi naman ako masyadong particular pagdating sa skincare products. Minsan nga feeling ko mas okay, mas simple, mas maganda. Kasi, walang masyadong harsh chemicals and everything. Tapos ito naman, retinol. Ito yung ginagamit ko na night cream. So, hindi ko siya sinasabayan ng anything. Parang tinanong din ako ni ate dun sa Watsons nung last time, nung bumili ako nito. Tinanong niya ako kung may mga sinasabay ba ako sa retinol. Sabi ko, wala naman. Ito lang. Kasi parang hindi ata siya dapat sabayan ng kung ano-ano. Hindi ko lang sure, pero parang ganun. So, magpa-powder lang ako ng mukha. Tapos, susuklay na ako ng buhok. And then, we're gonna get ready to chill for the night. So, ayan, nakapantulog na ako, nakaligo na ako, nakapagsipilyo na ako, skincare, lotion, everything. Basically, ready na ako para matulog. Pero, syempre, nakaabang pa din ako sa messaging app ko kung may mga kailangan ipa-revise ngayong gabi. Pero so far, wala pa naman akong nare-receive. So, time check lang. It's already 7 p.m. So, tingnan natin kung later may papagawin pa or wala na. Pero so far, since ready na ako, mag-chill-chill na lang ako for tonight. And later, matutulog na. And yun, so that is it for my day. A day in the life of a newbie lawyer, a junior associate in a law firm. So, masasabi ko lang siguro as a junior associate, hindi ko hawak totally yung oras ko kasi unlike siguro sa mga nagpa-private practice na ang boss mo is yung client mo or yung sarili mo lang, sa sarili mong oras kang gumagalaw. Pag junior associate ka, meron kang syempre yung senior associate tapos yung law firm partner na boss mo tapos sila talaga yung nagde-decide kung ano yung mga gagawin nyo for the day, kung anong mga deadlines, kung kailan isa-submit, yung mga ganun. So, medyo para sa akin, mahirap maging junior associate. Talagang, siya talaga yung pinaka-bottom ng food chain. Kami talaga yung gumagawa ng grunt work. So, ito talaga. And okay lang naman sa akin for now na ma-experience siya since madami ako natututunan sa paggawa ng mga pleadings, ng mga motions, and magandang experience siya kasi
natututo ako sa mga seasoned lawyers na. Yung boss ko, magaling siya. So, talagang may natututunan ako. Unlike siguro kung siguro nag-private practice agad ako. Ako lang mag-isa, so hindi ko alam. Mangangapa ako kung ano ang gagawin sa isang kaso. So at least dito, matututo ako ng mga strategies sa cases, ng mga ganun. So, magandang experience siya, syempre for me. Pero talagang mahirap lang kasi hindi mo nga hawak yung oras mo and talagang kailangan mo talagang mag-put ng hours para dun sa mga pinapagawa ng boss. So anyway, that's just my 2 cents about this experience, and I hope you like this video. Medyo boring siguro tong video na to, walang masyadong ganap. Nasa bahay lang ako all day, and yun naman usually talaga yung ginagawa ko kung hindi ako nag-shadowing sa court, na nasa bahay lang ako, gumagawa ako ng pleadings. So, yan. So, thank you so much for watching this video. Thank you sa mga nagko-comment sa video ko. I really appreciate it. And sa mga nagla-like ng videos ko, thank you po sa inyo. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And you can also follow me on my socials. Nagpo-post din po ako ng mga short videos doon about my daily life. Thank you so much, and I'll see you on the next vlog. Bye!